Anza Specialists Medical Center. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Santos at ngayon naman po ay kasama natin si Dr. Caballero upang talakayin po sa atin ang hypertension o alta presyon. Yan. Magandang araw po sa inyo, Dr. Caballero. Magandang araw po, Dr. Santos. So, ang una po nating tanong is, ano ang hypertension at ito po ba ay seryosong sakit? Ang hypertension or ang alta presyon ay ang pagtaas ng blood pressure ng pasyente na mas higit pa sa 130/80. Ito ay seryosong sakit dahil maraming mga komplikasyon na pwedeng magdulot dahil dito. So, unang-una, sakit sa puso, sa kidneys or sa bato, sa utak or sa brain at marami pang iba. Yeah. Dok, ano naman po yung mga risk factors natin na maaaring mag-lead po to hypertension or magtaas po ng BP? Marami pong risk factors or dahilan bakit tumataas ang BP ng tao. Unang-una ay dahil sa lahi, yung tinatawag nilang namamana. Karamihan sinasabi ng mga matatanda. Pangalawa, yung lifestyle po o yung mga ginagawa natin sa araw-araw. Kasama na dyan yung kulang sa ehersisyo, hindi pagkilos ng tama. Pangatlo, yung mga kinakain. Kung marami tayong kinakain na maaalat, makolesterol, kasama siya. Pang-apat ay dahil na rin sa edad. So, kasama siya sa nagkukos ng hypertension. So ano naman, Dok, yung mga maaaring gawin ng isang tao kapag nakita niya na mataas ang kanyang BP? Kapag sabi niyo po kanina, di ba, more than 130/80 na ang BP, ano po yung po pwede niyang gawin? Ang unang-unang kailangan niyang gawin kapag napansin niya na mataas ang kanyang mga blood pressure ay una, magkonsulta sa doktor. Pagkatapos nun, maaaring siya ay bigyan ng maintenance o gamot pampababa ng blood pressure para makontrol ang blood pressure. Pangatlo, magkaroon ng healthy lifestyle. Malaking tulong sa pagkontrol at pag-iwas din ng high blood para maiwasan ang hypertension o para makontrol ang pagtaas ng blood pressure. So, lahat nung nasabi kong dahilan kanina ay dapat gawin para maging maayos ang pagkontrol ng BP ng pasyente. So, yung unang question ko, Doc, is, ang hypertension ay sakit lamang ng mga matatanda or pag nagkakaedad na tsaka lang ba tayo pwedeng magkaroon ng high blood? Myth. Kahit anong edad ay pwedeng magkaroon ng hypertension. Hindi lang siya dahil sa sakit ng mga matatanda. Pangalawa naman, Doc, ang hypertension ay laging may simptomas. Myth din yan. Yun isa sa mga maling pag-iisip ng mga tao. Ang hypertension, kung high blood lang ang pag-uusapan, wala talaga itong simptomas. So, ang mga simptomas ng hypertension ay depende kung saan nagkaroon ng komplikasyon. So, kung sa mata siya nagkaroon ng komplikasyon, pwedeng manlabo ang mata, mabulag. Kung nagkakomplikasyon sa puso, pwedeng lumaki ang puso. Pero kung high blood lang, wala talaga siyang simptomas. Pangatlo naman, Doc, normal na tumataas ang blood pressure habang tumatanda. Fact. Isa ang pagtanda or aging sa mga factors kung bakit nagkakaroon tayo ng hypertension. Pang-apat naman, Doc, ang pag-iwas sa asin ay sapat na para maiwasan ang hypertension. Myth. Kagaya po ng sabi ko kanina, hindi lang isa ang pwedeng gawin para bumaba ang or makontrol ang pagtaas ng BP. Fact or myth? Maaaring itigil ang mga maintenance na mga gamot kapag normal na ang blood pressure. Myth. Ang mga gamot sa hypertension ay dapat tinutuloy natin at ang pagiging normal ng blood pressure ay isang senyales na effective or epektibo ang gamot na ininom natin. At hindi siya kailangan or dapat ihinto kapag bumagsak sa normal ang ating mga blood pressure. Maraming salamat po, Dr. Caballero, sa pagbibigay niyo ng inyong oras, no, at panahon upang talakayin natin ang hypertension. So ngayon po, Doc, tanong ko lang po sa inyo kung ano po ba yung clinic schedule niyo dito sa TSMC? Ako po ay nagki-clinic dito tuwing Martes ng hapon
alas 2 hanggang alas 5 at tuwing Biyernes ng umaga, alas 10 hanggang alas 12.